Good afternoon, televiewers, YouTube fanatics, and social media. This is your host, Nelson Villanueva for CAM Network, and we're glad to be with us for today. Our distinguished lawyer, one of the youngest congressmen of the 13th Congress, 10 Outstanding Young Men Awardee for 2010, athletic, and our very own Senator Sani Angara. Kuyang Sen, good afternoon po. Good afternoon, Kuyang Nelson, and sa lahat ng nakikinig at nanonood, gandang hapon sa kanila. Kamusta po ang budget hearing ngayon? Na-istorbo namin kayo. Pasalamat po kami at na-squeeze nyo kami sa busy schedule nyo. Okay lang ho. Pasensya na, medyo matagal mo na akong inimbita, Brother Nelson, no? Pero very hectic nga itong usually last 3 months of the year ang pinaka-hectic when it comes to the budget schedule kasi doon talaga nagkukumpulan yung mga meetings, yung mga issues, and doon talaga kami very busy pagdating dito sa pagtalakay ng budget na susunod na taon. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock, Kuyang Sen. Kuyang Sen, hindi ko pa nakwento sa inyo, pero bago po tayo nag-meet, beneficiary na kami ng batas na ginawa ng Anti-Bullying Act of 2013. Actually, one of my sons, dahil na-accelerate siya noon, pina-accelerate namin siya sa elementary dahil capable naman siya. Naging classmate niya older sa kanya. Older to the point na babaeng older, malaki, mataba, to the point na kinakagat siya sa eskwelahan. So, dumating yung point na parang ayaw niyang pumasok. And then sabi ng family na we have to act on it. Dahil nga, noong mga time na yun, may balita may nagpapakamatay na bata because of nabubuli. So maraming salamat at doon sa ginawa ninyo na Anti-Bullying Act. Maraming nagbe-benefits to ko dyan ngayon. Salamat. Very nice to hear yan, Kuyang Nelson. At marami rin nagpasalamat sa akin dyan. And nagulat ako, one time nasa elevator ako sa isang building many years ago. At may nagpasalamat na artista sa akin. Sabi niya, kasi binubuli siya dati. So nagpapasalamat siya na nagkaroon ng batas na yun dahil parang dati hindi daw pinapansin yung ganong issue. Yes. At bukod pa dyan sa mga ating televiewers, para lang malaman din nila, yung Freedom of Information Bill, nasa Congress po kayo, kayo po isa po kayo sa masigasig na nagpupush ng Freedom of Information Bill. Ngayon po yung naging batas na. Totoo po yun, Kuyang Nelson, even up to now. Every time na may bagong Kongreso, we refile that bill kasi hanggat hindi napapasa, kailangan i-refile yon para tuloy po yung advocacy natin para sa openness, transparency in government, tsaka yung accountability. Yes. Tapos timing naman po ngayon sa pandemic natin, marami po nalilay off, marami nawawala ng trabaho, marami nagsasarang kumpanya. Sana po ang ating mga kababayan, suportahan yung Tatak Pinoy na advocacy ninyo, yung Made in the Philippines, para po suportahan natin yung our own kind, para po makapag-build tayo ng trabaho, magkaroon ng hanap buhay ang iba natin mga kasamahan. Thank you, Kuyang Nelson. Napakahalaga po yan dahil marami po talagang tinatamaang target po yung Tatak Pinoy sapagkat kung naalala nyo nung dekada 90, medyo pumasok tayo sa trade liberalization at marami pa rin, naniniwala pa rin tayo dyan dahil marami pa rin benepisyo sa trade pero marami rin naapektuhang mga local producers at hindi tila handa para sa ganong klaseng competition. So ngayon, yun yung mantra natin. Hindi sa protektahan sila, kundi gawin silang competitive para pwede makipagsabayan at makipagsapalaran sa mga magagaling sa mundo. Ano man ang pinag-uusapang larangan. Maganda nga po yan, Kuyang Sen. Kuyang Sen, maiba naman tayo. Total, sinimulan natin sa politika. Simulan mo natin sa inyong kabataan. Paano ba naging estudyante si Senator Sani Angara ng mga panahon na yun? Anak kayo ng ating kagalang-galang na Senator Angara. Mataas na po expectation sa inyo. Kamusta po ba yung pagpasok nyo sa eskwelahan noon? Actually, very relaxed ako nung estudyante ako, sa totoo lang, Kuyang Nelson, no?
gusto kong ikwento na valedictorian or class president ako, pero hindi eh. Ano talaga tayo? Medyo relax talaga. Above average naman. Okay naman yung grades natin. Minsan nagkakaroon ng honors. Pero hindi yung talagang seryoso na talagang yun lang ang ginagawa natin. In fact, ang pangunahing hilig natin nung bata tayo, siguro nung teenage years natin, yung maglaro ng basketball at syempre, tulad ng iba, makasama yung barkada. Yun talagang madalas natin ginagawa yun, especially sa weekends, Sabado, yan, laro ng basketball sa umaga, tapos sa gabi, kasama lang yung barkada, sa labas, gigimik. So, pero I was okay. I was a decent, above average student naman. At talagang wala naman akong ano sa politika talaga. Wala akong balak sa politika. I was not really a campus politician. Hindi ako tumatakbo sa mga student council elections masyado nung araw. Later on na lang pumasok yung hilig ng politika. At pero wala naman nagbago nung naging senator yung father ko nung 1987, first time niya nanalo as senator. Hindi naman masyado nagbago yung buhay ko. I think it remained the same. Siguro mas nakilala lang ako ng ibang tao dahil national official nga yung ama natin. Pero other than that, hindi naman masyado nagbago yung buhay namin. High school time yun, Senator, noong 87. High school hanggang sa mag-college. Opo. 1989 ako nag-graduate ng high school eh. So, yeah. Opo, 2 years after he won as senator ho. Tapos nung 1992 na re-elect siya, I was in college naman ho. Kamusta naman po ang inyong makulay na mundo ng teenager? Siyempre, andyan yung magbarkada. Paano mo manligaw ang Kuyang Sunny ng mga panahon na yon? Siyempre, wala pang text at saka Zoom nun. Kuyang Nelson, talagang bibisita. Akit ka talaga ng ligaw sa bahay nung nililigawan mo eh. Yung old style talaga. Unlike ngayon na wala nang ligaw-ligaw, di ba? Labas lang kayo. Tapos kung regular lang kayo lumalabas, parang ganun na kayo na eh, di ba? Hindi ganun nung araw namin. Talagang bibisita ka, magdadala ka ng bulaklak, dadala ka ng pagkain, kakausapin mo yung nanay, yung tatay, yung mga kapatid, parang sila nililigawan mo rin. I'm sure nadaanan mo rin yan, Kuyang Nelson. No? So, ganun talaga nung old style, kumbaga. Pag kinikwento ko sa mga anak ko, medyo na ano sila na, ganun, may ganun pa pala dati, parang. Kuyang San, kamusta naman po kayo bilang anak at kapatid? At dadagdag ko na bilang asawa at ama. Well, bilang anak palagay ko masunurin naman ako, Kuyang Nelson. I don't think nagbigay ako ng masyadong sakit ng ulo sa aking mga magulang. Graduate naman ako on time at nagkaroon ng degree. So, I think mabait naman akong anak on the whole. At mabait din ang aking magulang at never ko naman pinaghirapan yung tuition ko. Never ko naman pag may kailangan ako, pinibigay ko sa akin talaga. Although, very careful daw ang parents ko, sabi niya sa akin, hindi ka namin suspoil. Pero pag may kailangan ka na, basta libro, yun, binibigay talaga sa akin ng aking parents dati. Pero yung ibang, yung mga, kumbaga, yung mga luho mo, kung mga, yun ang uso nun, gusto mo, dahil may yung barkada ko, may ganon, hindi masyadong ano yun. Tuwing birthday lang sila mamimigay ng mga kagamitan sa akin. Like bagong sapatos, yung ganon. Bilang isang asawa, I think okay naman. I think, mas maalaga ang misis ko kaysa sa akin. I have to say, Kuyang Nelson, si Ateng Tutsis is very, yan ang magaling palagay ko dahil talagang mas marami siyang nababalanse role. Kung ako, nababalanse ko yung pagiging public officer at saka yung public official at saka yung private life being a father, siya talagang sa dami ng kanyang inaatupag talagang nabibilib din ako dahil nagagawa niya lahat ng kanyang tungkulin or role ng mahusay. Bilang isang kapatid, dahil yumao na po yung aming ama noong 2018, so parang only boy who ako, Kuyang Nelson, kaya ang tingin ko is parang dapat alagaan ko din yung aking nanay at yung tatlo kong kapatid na babae. So parang ako yung tumatayong padre de familia, to use a old-fashioned term. No? Pero syempre, nandun pa rin yung pakiramdam na kailangan natin
tumayo bilang padre de familia or nag-aalaga sa aking pamilya. Not just my immediate family but my sisters at saka yung nanay ko po. Talagang ulirang ulirang anak at ulirang ama. At sa bahay, totoo yung kasabihan na happy wife, happy life. Ay, totoo ho yan. Totoo ho yan. Mahirap po yung may issue ka sa misis mo. At taka, nabanggit mo nga yung bullying, Kuya Nelson. Actually, very involved si Ateng dun sa pag-research doon dahil nabully din yung anak namin. Wow. So I hope tulad ng anak mo, Kuya Nelson, medyo nagkaroon din siya ng karanasan. Although, hindi naman masyadong repeated at may pagka-accident naman. Pero napagtripan siya nung isang malaking bata dun sa eskwelahan niya, tapos wala pa yung mga teachers noon, maaga yun I think before mga 6 a.m. nandun na siya sa eskwelahan nila. So nasaktan siya, nahulog siya, napagtripan siya ng mga ano. Kaya kami, ang reaction nung school authorities noon, medyo relax lang sila parang normal lang yung nangyari, parang yun ang attitude nila. At nakita namin yung talagang pangkaraniwang pananaw ng mga dating school officials or teachers, principals. Sa kanila, normal lang yan Normal lang yan, di ba? Nangyayari talaga yan. Well, sabi ko, maaaring nangyayari yan, pero hindi ho normal yan. Dahil nakakasama rin po talaga sa bata yan. At sabi mo nga, nabanggit mo nga, may nagpapakamatay, may ayaw na pumasok, apektado na. It really pinapakita talaga nung research talagang malalim ang epekto ng bullying. Especially now yung cyberbullying dahil at least nung panahon natin, Kuya Nelson, pag tapos na yung eskwelahan, uwi ka na, at least hindi ka naabutan ng bully. Ngayon with cyberbullying, kahit saan hindi mo ma-escape yung bullying nasa telepono mo, sinusundan ka pa. So in a way, mas seryoso siya ngayon, I would say, Kuya Nelson, yung problema. Yes. Maraming salamat sa mga batas na ipinapasa ninyo. Kuya Sen, matanong ko lang, sa dami ng mga batas na ginawa ninyo, ano yung pinaka-close sa inyong puso? Alam ko, edukasyon, advocacy niyan. Pero sa inyo pong personal na bagay, ano po yung very close sa inyo? Well, siyempre, dahil known yung family namin sa education, Diyan sumikat yung tatay ko as UP President, yung free high school, yung pagtatagpo ng CHED, ng GASPE. Kaya yung pagpasa namin ng free college education noong 2016, malaking bagay. Parang pinagpatuloy ko yung inumpisahan niya Dahil sa pamilyang Pilipino, hirap sila magpag-graduate sa kolehiyo Dahil pagkatapos ng high school, diretso na. Yun ang panahon ng tatay ko, hirap sila magpag-graduate sa high school. Nung nagkaroon ng free high school, nagkaroon ng graduates all over the country. Kahit sa mahirap na bayan sa Leyte, mahirap na bayan sa Muslim Mindanao, merong madali lang graduate ng high school. Pero since then, that was around 1989 siguro nagpasa, 1990, for 30 years, college naman ang challenge ng isang pamilyang Pilipino. Talagang yun pinag-iipunan. At nakita namin maraming hindi nagtatapos ng college dahil kailangan na magtrabaho, kailangan na suportahan yung pamilya. So sabi natin, gawin na natin libre. Total, over time, nagkaroon na tayo ng halos lahat ng probinsya ng Pilipinas, nagkaroon na ng state college, nagtatag ng state college. Yung probinsya ko, in the 1990s, nagkaroon ng state college. Dati, nagmamaynila pa yung mga tao. I think of all the provinces, I think there's just one or two or three na walang state college of the 81 or so provinces sa buong bansa. So yung free college in 2016, palagay ko landmark talaga yon for our country. Of course, sa ngayon, hindi pa natin nararamdaman dahil iilan pa lang ang graduate. Basa ko is 1.6 million na ang nag-graduate under the Duterte administration. So napakarami nun, 1.6 million. 1.6 million na pamilya din ang natulungan nun. Kuya Nelson. Pangalawa is naalala ko lang dahil mahilig ako sa sports, Kuya Nelson, sa basketball, dati tennis, sa swimming. Napansin ko parang sumasama yung performance natin sa palakasan, sa sports. Di ba nanalo lang tayo nung gold medal nitong 2020? Si Heidelin Diaz, tapos may silver medalist tayo, may bronze medalist. Pero nagkaroon tayo ng batas noong 2015, yung Incentives Act
ako yung nag-sponsor noon, bagong senador pa ako noon, Kuyang Nelson. Yung pagbibigay ng cash award sa mga athletes and coaches natin na nanalo ng medalya. Hindi lang sa Olympics, no, pati sa SEA Games, pati sa Asian Games. Syempre mas maliit yung halaga kapag dun sa smaller competitions, no. Pero in-increase natin yun. So I think gold medalist gets 10 million pesos, yung silver medalist gets 5 million. So si Heidelin Diaz ang unang nakakuha niyan noong 2016 nung nag-silver medalist siya sa weightlifting sa Rio de Janeiro Olympics. Bagong kakapasa lang ng batas na yun. And nanalo siya ng silver medal. Tapos itong 2020, it's probably yung best performance ng bansa natin sa Olympics in close to a century, no? Sa 1930s pa yata ang huli nating gano'n nag-multi or bimedaled athletes tayo, no? More than 1 or 2 medals, no less than 4. So nakakatuwa, very gratifying dahil nakita natin at work talaga gumagana yung batas at nakakatulong sa pagpapaganda ng sport sa ating bansa. Tapos pangatlo, yung aking personal advocacy talaga nung nagbago akong senator, yung tax reform, yung pagbibigay ng income tax relief. Dahil nung panahon na yon, Kuyang Nelson, yung teacher, let's say bago kang teacher sa gobyerno, ang sweldo mo 20,000, 25,000, ang laki na ng buwis mo. And yet, hindi ka masyadong kumikita ng malaki. Alam natin yung teacher, maraming gastos yan. Minsan sila pa gumagastos sa lesson plan nila. Itong mga sundalo natin, mga pulis natin, ang laki na ng kinakaltas sa sweldo nila ng income tax. So, nagpasa tayo nung tax reform 2017, yung sweldo, yung binaba natin yung tax bracket, kumbaga, at yung take-home pay, yung inuuwi na sweldo ng isang manggagawa na pangkaraniwan, lamang bagong salta sa ating workforce, bagong pasok sa ating workforce na hindi kumikita ng gaano kalaki, lumaki ang kanyang take-home pay. So I would say a teacher 1, for instance, sa DepEd, siguro 20,000 to 30,000 ang naiuwi niya na mas malaki sa isang taon. So kahit sabihin natin ang maliit lang yun, 2,000 plus, para sa iba, maliit lang yun, no? 2,000. Pero para sa doon sa empleyado na yun, para sa pamilya na yun, malaking bagay yun dahil naiipon niya yun every month. Naiipon niya yun kada taon. At yun ay makakatulong na para sa kanyang pamilya. So yun malaking bagay yun. Tapos yung 250,000, unang 250,000 ng bawat Pilipino na kinikita niya, tax exempt yun. So whether entrepreneur ka, ikaw ay may-ari ng maliit na tindahan, ikaw ay nagtatrabaho bilang sa call center or guro or nurse, exempt yung first 250,000 yun. Hindi pwedeng galawin ng gobyerno yun. Sa iyo talaga yun. And you'll only be taxed but at a much lower rate because of that yung batas po na pinasa natin. So yun yung personal, very rewarding din sa atin yun. Tapos hindi lang one tranche of tax cuts, no. Itong 2022 yung second round of tax cuts. So mararamdaman din ng ating mga kababayan yung saving. So kahit tumataas po ang presyo, yun ang panlaban natin doon. Kahit tumataas po yung presyo, kahit presyo ng bilihin dahil sa COVID, nakita natin nagtataasan ng presyo dahil hindi makapag-angkat ng mabilis dahil yung ibang mga ports sa ibang parte ng mundo ay sarado. So medyo bumagal po yung kalakal o yung world trade, no. So yun. Palagay ko yun ang top 3 kung ako'y tatanungin. Yun ang top of mind ko. Although marami ring not so famous laws that also are important to me, Kuyang Nelson. Sa sinabi niyo, Kuyang Sen, yung una, pang-edukasyon. Kaya meron kayong batas para magtayo ng mga state colleges and universities sa mga probinsya. Pangalawa, pang-sports. So yung mga kababayan natin na magagaling, bukod sa passion nila yung sports, nagkakaroon pa ng parang incentives. Pangatlo, yung binanggit nyo sa tax naman, that is pampamilya. Actually, yung 250,000, imagine before sumasweldo ka ng palagay natin 20,000 a month. Ang naiuwi na mga siguro nasa 17,000 kasi ang tax before 20 to 30%. So, binanggit yung tatlo talagang pang-edukasyon, pang-sports at pang-pamilya. Maraming salamat po sa inyong mga ginawang batas na yan. Salamat. Naman po, matanong ko naman, paano mag-relax ang Kuyang Sunny?
Pag wala siya sa bago nag-pandemic, Kuya Nelson, mahilig ako maglaro ng basketball dahil kami sa Senado kami nila Senator Joel, kasama si Senator Manny, Senator Bongo. Mahilig kami yung basketball So halos may liga pa nga kaming mga sinasalihan. So medyo nakakalungkot nitong pandemya, hindi na kami nakakapag-practice. May barkada na rin kami dun sa Senado Ang mga kasama namin dun, hindi lang yung senador, pati yung mga security namin, yun ang kasama sa team Kasi best of the best kumbaga sa Senado Yung mga maintenance namin, yung iba yung abogado ng isang opisina, yung iba yung librarian. So nakakatuwa rin dahil parang within the Senate family, meron kaming nagkaroon ng barkada dahil sa basketball, united by our love for basketball. Pero because of the pandemic, hindi na nga kami nakakalaro at medyo nadagdag na yung timbang So but hopefully it's something to look forward to, Kuya Nelson, no? Especially na ngayon na pababa na yung numbers dito sa Luzon, sa NCR, yung positivity rate natin, yung bilang ng mga may COVID ay bumababa na. So hopefully tuloy-tuloy na yan at yung level 3 natin mababa na sa level 2, level 1 para yung pati yung mga kabataan natin, naawa ako dahil yan minsan yan ang release nila, maraming energy yan Kuya Nelson, di ba? Yung mga kabataan hindi nila ilalabas dahil yung sports facilities, yung gyms ay sarado. So that's one thing to look forward to. Tsaka yung physical fitness and physical health, importante din yan for mental health, Kuya Nelson. No? Isa rin yan sa mga batas natin, yung mental health law. Na hindi rin tulad ng bullying dati, hindi masyadong pinapansin yan. Di ba? Pag may karamdaman or may diferensya ang isang tao, may nararamdaman, masama nang tingin sa kanya ng isang komunidad. Di ba? Parang nagiging outcast siya o kaya parang hindi normal kumbaga. Pero nakita natin na nadadagdag na rin ang bilang ng may mga mental health problems or issues. At naging normal talaga yan sa mundo dahil mas maraming causes of stress. Life is more fast-paced, life is more stressful. So, yun. I think magandang pang-relax para sa mga gano'n. Hindi na, Kuya Nelson. Dati siguro, maybe 3 or 4 years ago, but this time hindi na masyado. Hindi na nga tayo nakakalabas ng bahay masyado. So kailangan talaga, so bumili nga ako ng exercise bike para kahit sa bahay, kahit nanonood lang ng news or ng TV, ng Netflix, at least may gumagalaw po yung at tumatakbo yung dugo natin, Brother Nelson. Total, nabanggit nyo 3 to 4 years ago nung physically fit kayo at saka macho Matanong ko naman, Kuyang Sen, paano kayo umiiwas sa tukso ng mga panahon na yun? Siyempre, matikas, guwapo, macho, physically fit. Baka pwede nyo bigyan ng tip yung ating mga kababayan para maging loyal sa kanilang mga may bahay. Wag na lang tumikim. Mahirap na. Pag tumikim, baka masarapan Kaya mabuti na wag na tumikim, Brother Nelson. Iwas na lang, di ba? Ang galing naman, Kuyang Sen. Kuyang Sen, naalala ko last year, magkasama tayo 1 week bago ka tinamaan ng COVID. Yes, that's right. Yung installation namin. Yes, oo Kayo pa nga nag-tribute sa flag nun di ba? Kuyang Sen. Salamat. Kayo ang inspirasyon natin Idol. Mas magaling kayo sa akin, light years away, Kuyang Sen. Hindi po. Iba yung, doon ako mga ako talaga yung mga bros sa rendition yun yung tribute to the flag, Kuyang Nelson. Kaya I was also inspired by that, definitely. Salamat po, Kuyang Sen. Kuyang Sen, noong mga panahon na yun, naisip ko na lahat ng tao pwedeng tamaan ng COVID dahil kayo physically fit. And yet, tinamaan kayo to the point na hospital kayo Pwede ba kayo magsabi na, magkwento kung ano naging ordeal ninyo habang kayo po ay may COVID noon? Well, naramdaman ko na lang yung sintomas siguro last week ng session namin. Ironically, Kuya Nelson, parang nag-stop na yung session namin nung Wednesday na yon. At sabi namin the following week, tatapusin na lang namin yung hearing ng Commission on Appointments. May confirmation. In fact, si Mayor Sara Duterte was one of those officials. Kasi honorary Air Force ba siya or Army? Honorary siya Kaya, or reserve pala, not honorary, reserve.
So, kailangan yun pala yung reservist, nako-confirm din pala yun ng Commission on Appointments. So, yun yung last namin. Tapos na lang natin yung schedule ng Senado yung Wednesday. That was the Commission on Appointments hearing. That was the session that day. At nung bandang Thursday, Friday na, Thursday yung installation, Kuya Nelson, magkasama tayo noon. Ang dami nga natin di ba ang dami natin sa GLP. Parang 500 ata mahigit yun Palagay ko, almost 200 to 300 sabi ng mga kasama natin, Kuya Nelson. At medyo milagro nga, walang nahawa dun. No? At dun in-announce yung lockdown actually, yung gabing yun. Yes. I remember. Kaya nagtatanong tayo kung ano ba, uwi na tayo? Anong plano? Makakalabas pa tayo? So, yun, naramdaman ko nung weekend na yon, parang sumasakit na yung katawan ko, bumibigat na yung ulo ko. Ando dun pa naman yung panlasa ko noon, but yun, masakit na ang ulo ko. So, binabasa ko yung about the symptoms dahil bagong-bago pa yung COVID noon. At napapansin ko marami akong chinecheck na symptoms na meron ako, Kuya Nelson. So sabi ko, naku, baka ito na yon. So nagpa-test. Nung finally, medyo nilagnat na ako, nagpa-test na kami. At nung araw na yon, ngayon parang 24 hours na. Minsan may 12 hours na nga yung result. Pero nung panahon na yun, lingguhan yung antay . So ang ginawa ko is habang wala pa yung result ko, dahil nandun na po yung sintomas, nag-isolate na ako kahit hindi pa uso yun noon. Natulog na ako sa ibang kwarto. Sabi ko sa misis ko, mahirap na. Kasi mahirap na mahawa yung mga bata, mahawa ka. So the moment I felt symptoms, yun, nag-isolate na ako. At yun, 10 days after, I think March 16 ako nag-test, I think, or March 18. The 10 days after, lumabas na positive na ako. RITM lang ang, at that time, RITM lang ang nagte-test. Wala nang iba. Kahit Red Cross, wala pa noon. Sumunod yung Red Cross, I think 1 or 2 months after. Tapos dumami na yung testing centers. So yun. Tapos na-hospital ako for around 10 days. Dahil matagal talaga yung test noon. Nagkaroon ako ng pneumonia sa katawan ko at saka sa lungs. Pumasok na yung kasi sa parang pagdating sa x-ray mo, pumuputi. Tinitingnan na ano yung maputi . Parang yun yung signs of the virus. So nandun na nga sa lungs ko yung nasa baga ko na yung virus. Kaya na-hospital ako. Yung gamot, medyo experimental pa yung gamot. Yung ibang gamot na binigay sa akin noon, yung isa hydroxychloroquine. Hindi na binibigay ngayon yun. In fact, sa ibang bansa, tinigil na yung gamot na yun dahil tumatama daw sa puso ng pasyente. So ang kagandahan niyan, Kuya Nelson, pinag-usapan natin yung physical fitness. At that time, thank God, I was very physically. I was quite fit compared to ngayon. That time, talagang regular yung exercise ko noon. Nakakatakbo ako noon, nakaka-basketball ako noon. Kaya tingin ko, yung tama sa akin was not as bad as some of the earlier victims na meron tayong kuyang namatay na doktor. Ako, thankfully, I was slight to moderate case lang ho. Kuyang Nelson, no? Unlike some of our dun sa mga unang tinamaan, may mga God bless them, no? Namatay, may mga health workers, may mga, kahit sa Senado, meron kaming mga kasamaan na talagang tinamaan at hindi na naka-recover. So palagay ko, if I was not as physically fit, baka naging serious na rin ako. Dahil usually, yung immunity mo talaga ang importante ngayon . Yun ang importante ngayon, Kuya Nelson. Yun, kung may ipapayo ako sa mga hindi pa nagka-COVID at ayaw magka-COVID, is you must keep your immunity system up. And ang daming pwedeng paraan dyan, aside from yung fitness, kasi kahit nag-workout ka, kung hindi ka naman natutulog ng mahimbing o mahaba o regular, hindi regular ang tulog mo, ganun din, babagsak din ang immunity system mo. So yung mga basic tips lang, to take vitamins, to have a healthy diet, to eat regularly. Pagkagutom ka, medyo bumabagsak din yung immunity mo. So yun yung tips ko for to keep healthy and to keep yung ating immune system strong and resistant talaga to COVID. Maraming salamat sa advices, Kuya Sen. Kuya Sen, actually natuwa ako nung after mong gumaling,
nag-donate ka agad ng plasma mo. Sabi ko, instead na isipin mo yung sarili mo na magpalakas ka, naisip mo agad tumulong ka para makapagpagaling sa ibang may mga COVID. Yes, yes. Kuyang, very thankful kasi ako sa mga doktor ko dahil nung time na yun, parang sila lang, kasi bawal bumisita noon nung panahon na yun eh. I don't know kung bawal pa rin ngayon yung bumisita yung pamilya. Pero ngayon, wala ka talagang nakikita kundi yung nurse mo at yung doctor mo for 10 days. Yun lang ang kausap mo. So napakalungkot din actually. Kaya very thankful ako. At parang sa akin, yun yung parang bawi ko sa kanila eh. Tinawagan ako nung isang doctor na administrator ng St. Luke. Sabi niya, sir, baka willing kayo magbigay nung dugo nyo dahil meron kaming type O na nangangailangan, critical patient. So nakapagbigay ako twice. At yung isang time, parang na-prolong yung buhay ng isa pero namatay din eventually. Kasi parang too late na bigay yung dugo. Kailangan daw ibigay yon within a certain number of days dun sa pagdagsa ng COVID o kaya sa pag naramdaman yung mga simptomas. Yung isa nabuhay. I think sa Cebu pa yata pinadala yung dugo. So, alam mo, those things you should not take for granted. Kung makatulong ka in any small way, dapat gawin talaga natin. Yes, Kuya Sen. At talagang meron ka pang ibang gagawin sa ating bayan. Kaya ikay nalagpasan mo yung COVID-19 na ito na maraming mga kababayan natin, pati mga officials natin, hindi pinalad. Kaya kailangan magpalakas palagi. Sana po, totoo yun. Sabi ko, nung nasa hospital nga ako, nagdadasal ako, Kuya Nelson Talagang sabi ko, Lord, bahala ka na talaga kung anong plano mo sa akin. Dahil at that stage, ang daming unknown eh. Hindi mo talaga alam ang mangyayari sa'yo until after a few days na gumagaling ka na, medyo nagkaroon ka ng peace of mind. Pero during that time, talagang nagkaroon din ako ng yung tinatawag na soul searching. Medyo napaisip ka yung ano bang nagawa ko sa mundo? Have I been a force for good or for a positive force in the world? Diba? Ano lang, yung mga di mo madalas nagagawa, nagawa ko dun sa hospital. At of course, nagdadasal naman ako regularly. Pero yung ibang klase, yung talagang deep prayer. Talagang yung you try to really think about your life and try to connect with the Lord. Yung medyo kakaiba din. Alamang, you will be bestowed greater responsibilities in our nation sa mga darating na taon. Kuya Sen, mabilisan lang itong tatanungin lang kita kung anong comment mo sa ating mga personalities. Maski one word o one sentence. Okay, simulan natin. President Ferdinand Marcos. Brilliant, I think. Brilliant legal mind. But maybe stayed on too long. President Cory Aquino. A good heart. Siyempre, parang pag Cory, yellow eh. Yellow ang naiisip ko. But ushered in democracy. President Ramos. Consensus builder. Nakikinig sa mga leaders around him. President Erap. President Erap, also a good heart, but I think yung ibang nakasama niya ang medyo yumari sa kanya dahil parang hindi maganda yung advice na binigay sa kanya. President but if you look at his record naman, may nagagawa rin naman siya kahit nung mayor siya. Pero itong nung presidente siya, parang may mga pinakinggan siya na nakasama sa kanya. Okay. How about President Gloria Macapagal Arroyo? Si President, magaling. Ang galing ng memory. Yan napansin ko kay President Gloria. Very amazing memory. No? Ang daming very small details na alala niya. At saka very hardworking. Our late President Noynoy Aquino. Madetalye din. Pagka nagprepresenta ka sa kanya, grabe rin magtanong yan sa detalye. Very committed and definitely a loss to the nation, gone too soon. Kasi usually pag may
former presidents, sila yung parang elder statesmen ng bansa eh. Parang kuya. Yeah. Kuya ng mga politiko yan eh. Hihingi ka ng advice like President Ramos, di ba? Pupuntahan mo, President Gloria. Pero, so we were deprived of that with President Noy. No? He would have been a good elder statesman with his experience. Sayang. Okay. Our incumbent President Digong Duterte. Very popular, very strong-willed, strong political will, a bit unconventional. I think yung choice of language, choice of ano is not typical of a leader, but nonetheless still quite effective, I think. How about Right Worshipful Senator Tito Soto? If he's a good Senate President, si Tito Sen, Right Worshipful. And parang what I said about President Ramos, consensus builder, ganun din siya eh. Hindi niya, ang kagandahan ni SP Tito Sen is hindi niya ini-impose yung will niya sa inyo. Even if he's ascendant as Senate President and he's the head of the majority coalition, he still consults everyone and says, ano tingin nyo? Ito yung issue, ano tingin nyo? So, nilalagay niya sa tamang frame, tapos he always gives everyone a chance to give their positions. Tapos sasabihin niya, baka pwedeng ganito tayo. Hindi ka niya talaga pipilitin eh. Dito ka bumoto ha. Never niya sinabi yun sa amin eh. Basta, kung kaya niyang tumulong, please, tulungan niyo na lang kami. Kung ayaw, okay din lang. Parang, it's up to, parang conscience vote, di ba? Dati naalala ko, madalas, at saka nung congressman ako, parang hindi uso yung conscience vote. Kailangan pag majority ka, dapat ito ang boto mo, di ba? Kung hindi, minsan tinatanggalan pa ng committee chairmanship or assignment kapag hindi ka, you do not toe the line, so to speak, no? Pag hindi ka sumunod sa utos na galing sa taas. Pero it's never been that way with Tito Sen. So yun ang na-appreciate mo. Yung tawag nga sa Senate President, primus inter pares, di ba? You are first among equals. And yet, he never imposed his will upon us. Talagang kung ano yung gusto mo, yun ang iboto mo, kumbaga. Pero hindi kita pipilitin. Okay. Tama nga yung sabi ni Presidente na he may be the best Vice President. I think. Anyway, how about si former Senate President Juan Ponce Enrile, si Senate JPE? Well, brilliant mind, brilliant memory. At saka yung knowledge of our institutions, Kuyang Nelson, fantastic talaga. Alam mo si Manong JP, pag nagbabasa yan, meron na siyang yung malaking magnifying glass dahil siyempre, almost 100, magwa 100 na siya in 2024 or 2026, he'll be 100 years old, I think. So that's 4 or 5 years down the road, no? And yet, very clear ho ang kanyang kaisipan from the last few times I've seen him. At iba talaga yung utak ng mama. Brilliant talaga, brilliant. Si late Senator Miriam Defensor. Also very brilliant, pero nung nakasama ko siya noong 2013, na-diagnose na yata siya with cancer, Kuyang Nelson. Kaya hindi ko na siya, yung ibang session, hindi ko na siya nakikita. Pero naging vice chair ako. Kinuha niya akong vice chair sa Foreign Affairs dahil may background ako sa international relations. And pareho kaming UP Law. So doon kami nagkasama, napag-usapan namin yung mga treaties. Very, very, very warm sa akin si Senator Miriam. Siguro dahil kaibigan niya yung father ko. Nagkasama sila sa UP. She was a professor sa College of Law. My dad was the UP president. Naging close din sila. Kaya in-endorse din niya ako when I ran 2013. Kaya malaki rin ang utang na loob ko kay Senator Miriam. Parang big sister ko or big tita ko sa Senado na isang tumulong sa akin. Along with Senator Drilon, yung kaprobinsya niya sa Iloilo. Yun yung mga tumulong sa akin nung bago akong tumatakbo na already very senior senators. Kamusta naman anong komento naman kay ating most worshipful DND, Walter Yasmin? Si GM Volts, very serious ang dating sa akin kasi ang pagkakilala ko sa kanya is Secretary of Defense hindi pa ako brono nung nag-GM siya. Kaya very serious, hindi talaga tumatawa, very hindi walang imik kumaga. So yun ang pagkakilala ko sa kanya. Although I know he's very respected by our brothers, no. Yes.
Medyo malayo naman tayo sa Pilipinas. How about Mahatma Gandhi? Well, yun talaga is a very inspirational. Sila ni Martin Luther King yung adherents of non-violence, di ba? And yet, yun ang nakakatuwa sa kanila. They lived in very violent eras, di ba? Si Gandhi lived in the era of colonization. He saw the end of the British colonial rule over India. And but it took a man like him to end it. Just the way slavery was enforced by violence in America in the 1960s. You had the civil rights movement, and it took a non-violent adherent like or advocate like Martin Luther King to end slavery. So talagang malalim yun di ba? Kumbaga, you go back to biblical times, to Jesus, who also was one of the first adherents of non-violence. So talagang what does that tell you? Baka nga the pen is mightier than the sword. Although nakikita natin so many instances in the world that the sword and the gun is victorious, no? Pero these two are really show the power of a good example, the power of wisdom, the power of a calm counsel and wise counsel, di ba? Kasi you look back at yung mga words of these two men. Sinama ko na si Martin Luther King, I hope you don't mind. But si Gandhi, talagang sinama mo, talagang his words ring true to this day, di ba? Yung advice niya about yung cardinal virtues, di ba? There can be no work or no profit without work. Yung mga ganong sayings na very wise philosophy for living. No? So tsaka yung example niya na inaapi na siya. Another one is Mandela. Yes, naalala ko, si Nelson Mandela sa South Africa. Yes. Also someone who initially was part of the armed uprising against the pro-white government in South Africa, but later became an advocate of non-violence kaya he later became the president, and he forgave his enemies. Kung para sa mga younger generation na hindi na naabutan si Mandela, they should watch that movie, yung Invictus, no? Ni Morgan Freeman. It talks about how the rugby team united the country, but also the leadership, the type of leadership of Nelson Mandela. So yan, talagang these ones are immortals. Talagang dapat pag-aralan yung buhay nila. Si Gandhi, si Martin Luther King, si Nelson Mandela. They're very inspirational figures, Nelson. Famous quote nga kay Mahatma Gandhi, yung they can burn my body, but they cannot take away my dignity. Yan ang mga salita ng mga immortal people. Yes. Ito naman, mga boy pa naman to. Tatanong ko sa iyo. How about President Vladimir Putin? Nagkaroon ba kayo ng ang tawag? I never got to meet President Putin. Nakasama ako kasama dapat ako dun sa foreign delegation nung nagpunta si Presidente. But I couldn't go for some reasons, kaya hindi ko na-meet si President Putin. No? But he's also quite a notable figure. I think siya if you're talking about strong men, parang siya yung isa sa mga kasi parang naging uso yan itong huling dekada, Kuya Nelson, yung the return of strong men, di ba? In the 1960s, 1950s, uso din yun in the fight against communism, di ba? So you had a lot of you had people like Marcos, like Suharto in Indonesia, Lee Kuan Yew in Singapore, no? Pero now you have the new sila Putin, sila Trump, di ba? Even President Duterte is being put in that category, di ba? People like Bolsonaro in Brazil. Yan yung mga strong leaders. They very authoritarian. Yun ang parang trend worldwide, no? But we're also seeing a counter to that. Some are saying that there should be a different type of leadership. How about President Xi Jinping of China? Well, he's very accomplished, no? Si Xi Jinping, I think he's may doctorate siya, tapos civil engineer siya, I think, if I'm not mistaken. So he's one of the most educated
world leaders. And I think he's firmly in control of the country because naging president for life siya. So, Yeah. di ba? His leadership was extended a few years ago. So, he's firmly in control. President Donald Trump. Well, medyo nasira siya nung I think he was a very magaling sa PR pero nasira siya dito sa ang problema yata sa kanya, he could not accept criticism. You know, when you're a leader, you must be able to accept criticism because no leader can govern alone. Walang leader makakapagsabi na sa kanya lahat ng solusyon. So parang he was very reluctant to accept criticism kahit constructive. So yun I think ang naging downfall niya. Okay. Last na lang, how about our Mayor Ateng Inday Sara? Well, like her father, very strong political will. But I think she's like a modern version of her father, you know. Less emphasis I think on malakas pa rin on peace and order pero the methods are more modernizing, I think. Open siya to innovations in public administration, that's what I've seen. Open siya to new ideas. So ako, I think she's a bright future ahead. Medyo nang hinayang ako nang hindi siya nag-file for president because I would have supported her if she filed for president, Kuya Nelson, to be quite honest. No? Oh. Maraming salamat sa inyong oras, Kuya Sen. Hopefully magkaroon tayo ng part 2. Part 2 naman natin buhay masoneria. Kasama natin ating matitikas sa mga kapatid, mas lalo sa Pangarap Lodge number 448. Of course, you're always welcome to join us, Kuya Nelson. Yeah. And we appreciate the brotherly counsel that you will whisper in our ears, Kuya Nelson. But thank you, and I look forward to that, sir. Kayo ang isa sa mga konting loyal na ang member mga hindi nalalasing. Napapagod lang. Parang masaya kayong kasama, kapatid. Napaisip ako doon. Thank you. Pagkatapagod, uuwi na, pero mga hindi nalalasing Meron akong kilala. Parang kilala ko na yung tinutukoy mo, Kuya Nelson. Tama natin sa susunod na ating Cam Network interview, Kuya Sen. Maraming salamat po. Parting words, Kuya Sen? Well, thank you very much, Kuya Nelson, and to the Cam Network for having me. It's an honor to be here on your vlog and to talk about issues na medyo in-depth and may substance dahil alam natin pagka soundbite lang, medyo hindi na masyadong napapasukan yung mga issues. But thank you for giving me that chance. I really appreciate it. Salamat ng marami, Kuya. Maraming salamat sa mga batas na pinasaya na pang-edukasyon, pang-sports, at pang-pamilya. Maraming salamat po, Kuya Sen, at sa inyong mga kasamahan. Thank you very much, Kuya Nelson. Mabuhay po kayo. Thank you. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig. Thank you po. Thank you.